Saan ba ang langit? Isang tanong na napapaisip sa atin sa loob ng maraming siglo. Ang Biblia, ang ating gabay sa espiritual na katotohanan, ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa langit. Ngunit hindi ito nagbibigay ng isang tiyak na mapa o lokasyon. Sama-sama natin tuklasin ang mga simbolo at imahe na makikita sa Biblia at subukan mo nawan ang langit sa pamamagitan ng pananaw ng ating pananampalataya. Handa ka ba? Sa katunayan, ang Biblia ay hindi nagbibigay ng tiyak na lokasyon para sa langit. Pero ito ay naglalarawan, ngunit hindi ito isang mapa o direksyon. Narito ang ilang ideya mula sa Biblia na nagbibigay liwanag sa konsepto tungkol sa langit. Una, ang langit ay isang lugar ng kagandahan at kaligayahan. Ang Biblia ay naglalarawan sa langit bilang isang lugar na puno ng kagandahan, kagalahan, at kapayapaan. Walang sakit, luha o kamatayan. Makikita ito sa Apokalipsis 21, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay na una ay naparam na. Sa Apokalipsis 22, versikulo 1 hanggang 5, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal, ay bumubuhat mula sa trono ng Diyos at ng Kordero, at tumaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Pangalawa, ang langit ay isang lugar na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang langit ay inilarawan bilang isang lugar kung saan tayo may kipag-usap at may kipag-ugnayan sa Diyos ng direkta. Makikita ito sa Apokalipsis 22, versikulo 4. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Pangatlo, ang langit ay isang lugar ng pagdiriwang. Ang Biblia ay naglalarawan sa langit bilang isang malaking pagdiriwang kung saan pinupuri natin ang Diyos at nagagalak sa kanyang presensya. Makikita ito sa Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 10 hanggang 12. At nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa Kordero, at ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono at ng matanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen. Ang pagpapala, kalwalhatian, karunuan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalarasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen. Pangapat ay ang langit ay isang bagong langit at bagong lupa. Ang Biblia ay naglalarawan ng isang bagong langit at bagong lupa sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 1. Ito ay napapahiwatig na ang langit ay hindi lamang isang lugar na hiwalay sa ating mundo, ngunit isang bagong simula, isang bagong paglikha kung saan ang mga pagdurusa, kasalanan at kamatayan ay wala na. Sabi sa Apokalipsis 21, versikulo 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ang ikalima, ang langit ay isang lugar ng paglilingkod. Ang langit ay hindi lamang isang lugar ng pagpapahinga, kundi isang lugar kung saan magpapatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Ang mga banal ay nakikita na naglilingkod sa Diyos sa kanyang templo sa langit. Makikita ito sa Apokalipsis 7, versikulo 15. Kaya't sila ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at na naglilingkod sa Kanya araw at gabi
sa kanyang templo at siya'y nakaupo sa lukluhan, ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Isa pa ay ito'y isang lugar ng pag-ibig at katuparan. Ang Biblia ay nagsasalita ng pag-ibig at katuparan sa langit. Ang mga nagmamahal sa Diyos ay magsisiyahan sa kanyang presensya magpakailanman. Ang pag-ibig at pagkakaisa ay magiging perpekto sa langit. Ito ay nasa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 12, sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang makikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Ang pag-iisip tungkol sa lokasyon ng langit ay maaari ring humantong sa atin upang maunawaan ang kalikasan nito. Ito ay isang lugar na lampas sa ating pangunawa, ngunit sa pamamagitan ng mga imahe at simbolo sa Biblia, bigyan natin ang kagandahan at kahalagahan ng langit. Ang langit, bagamat mahirap tukuyin sa isang tiyak na lokasyon, ay nagbibigay ng isang napapaaliw na larawan ng pag-asa at katuparan. Ito ay isang lugar ng pag-ibig, kagalakan at pagkakaisa kasama ang Diyos. Isang lugar na lampas sa ating pangunawa, ngunit lugar na maaari nating asahan. Sana'y nagbigay ng karagdagang pag-unawa ang ating pag-uusap tungkol sa langit. Patuloy nating pag-aralan ang Biblia at palalimin ang ating pananampalataya upang mas makilala natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga pangako sa atin.